Tatlong taon na lang sila. Kaya pa ba? Kaya pa ba? Well, sabi nga, hanggat may buhay, may pag-asa. At alam nila yan. Di ba, na binigyan ka ng second chance, dapat pag umalis ka sa pwesto, ang iisipin ng taong bayan, yung legacy na iniwan mo. Yun na nga. At hindi mo ipinahiya, di ba, ang inyong angkan. Correct. Sa pagbibigay ng pagkakataon, second chance sa mga Pilipino. Dahil ang pamilyang Marcos, alam po naman ang pinagdaanan kung gaano po kung nasira man ang tamang term doon sa pangalan nila. Oo, ngayon pa lang, ito na yung sitwasyon natin dito po sa Bangayan, sa politika at hindi pa tapos to. Ito na, nasa linya na, ukol pa rin po ito mga kapatid. Dito nga po sa gagawin ng Department of Agriculture, simula po sa susunod na linggo, magiging 20 pesos po per kilo ang presyo ng bigas, pero sa mga piling rehiyon lamang po yan sa Visayas. Sir Leonardo Montemayor, ang board chairman po ng Federation of Free Farmers Cooperative Incorporated. Magandang umaga po, sir. Yes, good morning, DJ. Good morning din po sa ating televiewers. I hope kasi kasamang Ted ay nandyan din. Opo, salamat na marami. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Good morning, sir. Thank you po for being on the show. Sir, ano po ang inyong initial reaction dito nga po sa naging pahayag po ng DA na pagbebenta po ng bigas? Ito po ba sa tingin ninyo ay kumbagay pang matagalan at makabubuti po para sa ating mga magsasaka? Medyo timing po yung issue kasi kahapon at hanggang ngayon, dinataos po namin yung aming taunang konbensyon dito po sa Federation of Free Farmers, FFF, at yung aming magsasaka party list. So matagal po namin tinalakay itong balita po na ito. Several points po, no? Yung unang reaction po namin, welcome po sa amin itong announcement na magkakaroon po ng trial implementation sa pagbebenta po ng bigas ng National Food Authority, 20 piso bawat kilo sa ating pong mga nangangailangan na kababayan dito po sa Visayas. So that's good. It will help our people cope with the prices of commodities, especially po ng bigas. Ikalawa rin po, ang po namin, ang pahayag po sa ating pamahalaan, lalo na po sa Department of Agriculture, sana po na-consider nila o i-consider din po nila ang potential po na impact po nitong murang bigas ng NFA sa presyo po ng palay para sa ating mga magsasaka. Because 20 pesos per kilo rice from NFA, ang katupas po niyan sa presyo po ng palay sa farm gate is about 10 pesos per kilo. Ikumpara po natin yung 10 pesos per kilo ng palay sa production cost ngayon ay about 15 pesos bawat kilo. So kung yan ang magiging posibleng epekto po ng mababang presyo po ng bigas sa presyo po ng palay at 10, malulugi po yung para natin ng 5 pesos bawat kilo po ng palay niya. So ano po yung mga kumbaga countermeasures na inihahanda po ng DA para ma-avoid po yung ganang klaseng pangyari. Ang third punto po dito, DJ, sa Ted, it's a question of sustainability, lalo na financial. Kasi namimili po ang NFA ng palay ngayon at about 23 o 24 pesos bawat kilo. 1 kilo po ng palay. To produce 1 kilo of bigas na ibibenta po nila ng 20, the NFA will spend about 37 pesos. Kasi you need about 1.6, 1.7 kilos ng palay na binibili po ng NFA, alas at 23 pesos to produce 1 kilo of rice. So that 1.6, 1.7 kilos times 23, magiging kuwan po yan, 37 ang gastos po ng gobyerno, ibibenta ngayon at 20. So every kilo po na ibibenta po ng NFA sa mga natin, consumer, lugi pong gobyerno ng 17 pesos. Ilan po ba ang consumers sa Visayas ang tinatarget po na makikinabang dito sa mura? Let's say, I'll give a ballpark figure, 1 million pan po. Mahirap na kababayan natin sa Visayas. So every day, magbibenta ka ng 1 kilo, malulugi po yung NFA ng 16, 17 pesos per kilo per consumer.
If you multiply that by 1 million consumers, in my rough estimate, that's a daily subsidy po o pagkalugi ng 17 million pesos a day. Kasi isang buwan po, 30 days po yan. So isang buwan na lang, mga kalahating billion piso na po ang gugulin po ng gobyerno po na pagkalugi times 12 months. That's 6 billion pesos in my ballpark estimate just for the Visayas. Gusto yata ng presidente hanggang 2028 yan eh. Yes po, oo, yun ang sinasabi. Times 3, di magkano po yan ng close to 20 billion. What if you do it nationwide? Ang laki po ng budgetary expenditure ang kakailangan po dyan. Of course, the question arises, DJ, hindi kaya part of that malaking gugugulin, better spent po yan para palakasin natin yung productivity ng ating pong mga magsasaka para mapababa din nila yung kanilang production cost. And in the long run, we can now sell without too big a subsidy from NFA ng bigas, lalo pong mababa na halaga. Yun po. Ganda po ng mga sinabi ninyo. Nagkaroon po ba ng kahit kaunti man lang na paramdam galing sa DA, pagtatanong sa mga grupo po ninyo, yung mga kasama nyo po dyan sa Federation of Free Farmers, bago po sila magpatupad nito, kung ito nga po ba ay magiging realistic at ano po ang implications ito sa mga farmers natin? As far as I know, wala po. Pero I think, although even without the consultation, ang tutok ko, ang isa sa pangunahin, if not the principal na rason dito sa 20 pesos na programa ngayon, ang problema talaga ng National Authority hanggang ngayon, punong-puno pa rin yung kanilang bodega ng mga palay sa kapigas na makaimbak po dyan. So, hirap na hirap po ang NFA sa nakarang mga buwan na makapili ng bagong palay, harvest, mula po sa ating farmers. Kasi puno ang bodega eh. In the meantime, over time, siyempre, lumuluma, yung iba dyan, baka nasisira na yung bigas ng NFA. So, I think they really have to find ways na ma-unload yung kanilang fund stocks. Hindi po kasi naging mabisa yung pagbebenta po ng bigas ng NFA at 33 pesos per kilo sa mga LGUs in order to unload the stocks na. Despite the fact, nagkaroon po ng Rice Food Emergency Fund Declaration, I think sometime in March. Napakatumal po ang benta po ng NFA ng kanilang bigas under that program. So I think siguro because of the really critical need na mabawasan talaga yung stock sa NFA, kaya ito po ang kanilang ngayon. Intervention. Oo, kumbaga tahi-tahi po ito. Although aminado naman po ang NFA sa issue na yan na matumal nga daw po ang bentahan ng bigas ng mga LGU sa kanila. So, Sir Leonardo, sa pagkakataong ito, gusto ko lang itanong, natutupad po ba yung bilihan talaga na parang sinasabi 23 to 27 pesos sa mga farmers? Yun po ba talaga ang nangyayari? Pati yan kasi DJ, matumal din eh. Because, let's say sa NFA, Kamiling Tarlac na lang, no? Kasi recently napunta ako doon. Puno pa rin ang bodega. So kahit na gusto nilang tumulong sa mga kooperatiba na magsaka doon by buying their palay at babayaran sila ng 23 pesos sa tuyo na palay, wala po, hindi nila kaya nabilhin agad. Kasi puno, saan nila ilalagay yung bagong po nila, nabili na palay mula sa kooperatiba. So yan po dahilan kung bakit nagkakaproblema ngayon ng NFA. Paglalagyan po ng mga bagong stocks na binibenta po ng mga farmer. In the meantime, yung farmer o yung kooperatiba, nagkakaproblema po paano nila babayaran yung utang nila sa bangko, etc. Kasi mababa talaga ang presyo po ng palay. Yung pong binabanggit ni Leonardo Montemayor, yung analysis niya. Walang question sa agandahan ng adhikain na ito, pero nga sa bandang dulo yung sustainability na binabanggit niya kung kakayanin ba ito ng gobyerno. Sabi ho ninyo, sir, na sa Visayas pa lang, sa inyo lang pong pag-estimate, mga 17 million pesos a day, no? Doon po sa dami na pwede po makapag-avail nito. Paano kung nationwide na ang pinag-uusapan natin dito? Nako. Yes. Kasamang yung 1 million, that's a very rough estimate on my part.
Yes, sir. Yes, sir. Kung ilan ang yung hirap na kababayan natin. Assuming 1 million yan, baka all over the Philippines, baka siguro, tingin ko hindi po siguro bababa ng 10 million or maybe as high as 20 million. Opo. Okay, so, i-multiply kung 20 million, i-multiply mo 20 times. Yung budgetary cover na kakailanganin to sustain yung losses po. Malaki ng kakailanganin dyan. At saka yung sinasabi po mismo sa official na pahayag ng DA kahapon, mga nasa 4.5 billion ang paunang pondo para dito for Visayas alone. Yung pong 4.5 billion na iyan, ilang linggo lang yan? We have to compute against the number of kasi. Ilang beneficiaries. So I don't know if 1 million is the initial target ng Visayas. Opo. Sige, so sa pangkalahatan po kaninyo, mas maganda nga sana kung maliban dito sa subsidiya para sa consumers, ay magkaroon na mas malaking subsidiya para sa farmers. Sa adhikain na eventually, bumaba yung cost of production kasi ngayon ang pinanggagalingan ng lahat ng kwentada sa presyuhan ng bigas sa merkado. Ngayon ho ba, sir, may impormasyon ba kayo? Gaano ba lang kaliit o kalaki yung subsidiya sa ating mga farmers hango din po sa RCEP na probisyon ng batas? Medyo napawasan kasamang TED kasi maalala mo nung July of last year, ipinilabas yung Executive Order number 62. Nabawasan po yung taripa ng bigas, imported rice, from 35 to 15%. So, lumiit masyado yung collection po ng Bureau of Customs. I think by about, estimate namin, mga 16 billion pesos. 16 na bilyones na piso po since July of last year. Supposedly, under the RCEP, napupunta yan sa mga pamamahagi po ng makinarya, ng PhilMec, yung pag-distribute po ng mga subsidized o libreng binhi, pataba, murang pautang, libreng pagsasanay, nawalan po ng 15-16 billion pesos. Na sana po nagamit yan para mapalakas po yung productivity po. At saka yung pagbawas po sa production cost ng ating mga farmer. Oo nga. Kasi nga din, hindi naman maitatanggi, meron po mga kooperatiba na benepisyaryo ng mga subsidiyang ito and they really appreciate itong pagbibigay nga po ng binhi na libre at maging mga pataba at ilang po mga makinarya. Pero sa ngayon ho ba, sa inyo pong hanay, meron ba kayong informasyon? Mga magkano ba talaga ang kakailanganin natin sa bawat taon para po matulungan ang lahat ng mga magsasaka ng palay para po mapababa ang production cost nito? Sabi ho ninyo, more or less ngayon kasi 15 pesos per kilo ang production cost po ng palay. Nakote, kung pag-usapan natin yung overall na requirement. Sa patubig na lang yan hundreds of billions of pesos yan para magkaroon tayo ng talagang sustainable na affordable presyo ng bigas base po sa napalit natin ang production cost ng ating partner. Malaki ang requirement. Unfortunately, kulang na kulang po yung pagdagdag sa pondo po ng NIA o ng DA in order to really push that that process forward. In fact, nagkaroon pa nga ng problema yung mga aprobado na sana ng Congress na budget for agricultural productivity, may malaking bagay pa natanggal at inilipat po sa program funds dahil napunta sa mga ayuda programs. So, sayang po na for short-term programs under the ayuda, mukhang nasa sakripisyo po yung mas longer-term sustainable agricultural food security programs natin. Opo. So again, sa ngayon po, Leonie, kung ating pong Leonie, pag-uusapan natin to ng kumbaga sa macro perspective, ngayon ito pong ayudang itong subsidiyang ito para sa consumers, no? Pero meron na lamang nalalabing 3 taon ang Marcos administration.
sa punto ng budget ng DA na kanila pong itong kasi kasalukuyang budget, nakita ho ninyo, di ba, binawasan pa, no? At napakaliit po. Pero sa nalalabing 3 taon nila sa pwesto, hanggat hindi po nabibigyan ng malaking halaga yung subsidiya for the entire farming industry, particularly rice, hindi matatapos ang term ni Pangulong Marcos na ganito pa rin po ang cost of production. As in, parang wala ka nagawang dent sa usapin po ng productivity ng ating rice farmers. Opo, tama po kayo. So it requires really, bukod sa tamang pondo, budget, sustain dapat ang implementation ng iba't ibang mga programa sa patubig, pag-introduce ng solar powered irrigation para mapawasan po yung gastos din po sa pagpapatubig, yung greater use maybe also of mga organic and biofertilizers to bring down production costs. So lahat po nitong mga interventions kailangan po natin at dapat gawin agad ngayon. Hindi naman kasi natin kayang tapusin agad kahit na in the remaining 3 years yung mga malaking problema But at least magkakaroon po sana tayong magandang umpisa. Well, nagsimula naman sila sa unang taon, di ba? So, doon pala, kasi po, 6 na taon nga ito, di ba, na panunungkulan. Unfortunately nga po, doon pa lang sa budget ng DA. Ngayon pong 2025, yung pong kanilang budget na bawasan pa ng 20 billion, mind you. Ito, per record mismo po nitong BICAM report na inilabas po, na aproba ng Presidente. So, ano ho ba ito? Ito ngayong decision ng Presidente at maging ng DA, with all due respect, hindi kaya mas nakatuon sa politika ngayon sa usapin po ng cosmetics para ho lamang sa para alam niyo, hindi ba itatanggi ito ang Leonie, di ba? Yung nagdaang ratings niya na bumabagsak. Ito pong usapin ngayon ng halalan, yung pangako hindi matupad, and then eto, may subsidiya ka para sa consumers, pero sa totoo lang, talagang kulang na kulang yung tinutulong mo doon sa mismong dapat na unahin tulungan ang mga rice farmers. I think, kasama itong 20 pesos na programa ngayon, I think ang principal na dahilan, yung problema po ng NFA na punong-puno pa rin mga bodega nila. Tapos, hindi po na ipapalabas, nagiging mas luma, and the longer you wait, mabubulok po yan. So, lalong mas malaki ang lugi ng ating pamalaan at hirap na hirap pakabili ng palay sa farmers natin. So, I think that's the most urgent problem or reason ngayon. Siyempre, if you sell now at 20 pesos rice, mas mabilis siguro ang pag-unload. Okay. At magkakaroon ng kaakibat na, kumbaga, side benefit na matutuwa yung mga tao. Okay. Lalo pat parating na po yung Maya 12. So, kumbaga, it's a side effect. Opo. The principal intention to decongest NFA. Opo. Ayun, opo. I mean, to say it nicely, kumbaga, you are hitting more birds in one stone, no? Opo. Nalulutas mo yung problema ng overstocking sa mga bodega ng NFA. Nabibigyan mo na mas murang bigas ang mga consumers, and then eventually yung appreciation na ng mga Pilipino dito, no? Opo. Yun na yun. Opo. Yes. Okay, sige. So, in parting po, Leonie, kaninyo, no? Walang questions, adhikain ng programa, maganda po ito. Pero at the end of the day, kaninyo, yung effect nito sa farmers, di ba? Yung presyuhan noong pong palay sa mga kanayunan. Paano po ang inyong ano ang inyong mensahe sa NFA, sa DA dito sa puntong ito para ho natin masiguro nga na hindi naman sa bandang dulo babaratin na yung farmers natin, lalo na po ng mga traders, no? Kasi maraming mga lugar wala namang NFA buying station, kaya ang punta po ay sa traders. Go ahead po, sir. Ina-appreciate naman po namin itong concern nila Secretary Laurel, mismo ng Presidente, na mas makaabot po yung more affordable rice sa ating mga hirap na kababayan. But on the part of DA talaga, ang dapat
pangunahing mandato nito ay mapagtas talaga yung ating lokal na Produksyon. na production programs. Opo. So we have to do the hard work, yung irrigation, ayusin yung infrastructure po dyan. Then sa on the side of the national government, ibigay naman yung tamang budgetary support. Wag pong mawawala sa mga ayuda-ayuda dyan na wala naman pong permanent na impact po yan sa ating agricultural productivity. So, bottom line, sir, ay sasalaminin pa rin ng gobyerno, ng administrasyon, yung kanila pong sinseridad sa usapin po ng pagpapaunlad sa ating agrikultura sa kanilang pambansang budget. Well, yung effectiveness po talaga ng mga programa para magkaroon ng tunay na solusyon sa ating matagal ng mga malalaking mabigat na mga issue po sa agriculture. Yung budget and then yung pagpapatupad, yung paggasta sa budget na ito, kaninyo, Leonie. Yes. Tama po yan. Okay, sige po. So salamat na marami sa inyo pong panahon at ang inyo pong matalinong pag-aanalisa sa napaka-importanting isyong ito. Mabuhay po, sir. Salamat na marami. Thank you, Ted. Thank you, DJ. Si former Agriculture Secretary Leonardo Montemayor. Klaro na hindi sustainable. Di ba? Pwede magawa, pero hanggang kailan? Sa tindi ng magiging lugi ng gobyerno. Tsaka yung pinakamagandang punto sa lahat, sinasabi nga kanina po ni Sir Leonardo, imbis na mga ayu-ayuda, ang pagtuunan ng pansin, yung tulong para sa farmers para mapalakas yung production. Kasi pag maganda ang production, mababa yung presyo ng bigas. Diba? Sa mga nakikinig sa atin siguro, magmula noon, kagaya nila Nanay Flor, nasabi sa akin noong unang panahon, nakikinig na po sa atin, si Leonardo Montemayor, panahon ito ni Pangulong Gloria Arroyo, naging secretary ng DA, no? And then, yung mga nauna pa sa kanya, panahon ni Cory Aquino, ni President Cory, yung issue noon, infrastructure, farm-to-market roads, suporta sa agrikultura, it's the same issue pa rin ngayon eh. Although, hindi may tatanggi, may mga bago naman ngayon na ibibigay pong tulong ang gobyerno. I mean, hindi sa wala, di ba? Meron at meron po naman yan. Yes. Mag-isa nagdaang administrasyon, lagi namang meron, pero lagi din kulang. Hindi ba? Unfortunately nga, sa loob ng 6 na taon, nakakatatlong taon na po ang pamahalaang Marcos, mukhang tingin natin na baka walang maging dent dito kasi nga nagtatlong taong ka na dito sa panunungkulan, pero sinasabi po ni Leonardo Montemayor yung basic na lang natin patubig although nagkukumahog sila dito nga sa mga irrigation projects, no? At doon pa sa pangangailangan ng mga rice farmers, lalo na yung subsidiya sa pataba kasi ito ang mataas na cost of production yung development po doon sa mga organic fertilizer na sinasabi niya. Mga kapatid, ang pinupunto po ni Leonardo Montemayor dito ay doon pa rin sa basic at basic. Palakasin yung production ng lokal na palay. Dahil yan ang lulutas sa ating problema sa importasyon at self-sufficiency po sa usapin ng bigas, mga kapatid. Alright, so, Big Boy, pakibabasa mo na lang kaunti. Iyan, okay. Ngayon, subsidiya. Dito po sa presyuhan ng bigas. Sinasabi niya, maganda rin nga ito pagkakataon para po mas masolusyonan na yung problema ng overstocking ng palay. At ng bigas sa mga NFA warehouses. Na matagal ng problema. So habang nabigyan ng solusyon yun, meron ka ding naibigay na tulong para sa mga consumers. Pero yun nga lang po, no? Yung klaro, na sa pagkikwenta po ng iba, pati ng sinag nga more or less dito, mga nasa 15, 16 o 17 pesos per kilo ang subsidy mo sa bawat kilo ng bigas na ibebenta ng NFA. Okay, so nga, ang tanong dito, saan nila kukunin ang pera? NFA, kasi nga NFA bumibili, palugi. Magkano ang pera ng NFA na natitira sa buong taon na ito? At hanggang kailan nga ito kakayanin kung sakasakali dahil ang binabanggit ng DA hanggang 2028 daw ito na programa.
So doon pa lamang po sa binabanggit ni Ka Leonie, sa Visayas area pa lang, ay ilang bilyon na sa maiksi lamang na haba ng kumbaga ng panahon. Sa budget pa lang ng DA ngayong pong taon mga kapatid. Alam niyo kung gaano kaliit. Magkano? Sa 2025 BICAM report, it's only 124.437 billion as a department. 124.437 billion. Ito ho yung pambansang budget mismo ng DA. Barya ito doon sa isiningit lamang nila sa BICAM na dagdag para po sa 188 billion yung idinagdag doon sa DPWH budget ba? At maliban doon sa mga ayu-ayuda, di po ba? Kaya at the end of the day dito, ewan ko lang kung dito po sa 2026 budget, kung paano magiging diskarte po ng Pangulong Junior sa budget po ng DA. Kasi kung sakasakali po na ganito pa rin ang mangyayari dito, wala na. Huwag tayong umasa na magkakaroon sila ng malaking accomplishment sa usapin po ng agrikultura dahil malamang sino man pong susunod na presidente po by next term, yan pa rin pag-uusapan natin. Ito na naman ang ipapangako. Ito pa rin pag-uusapan natin. Sure yan. Kasi nga hanggat bumabiyahe ka papunta ng norte o papunta po ng Kabisayaan at nakikita mo nagbibilad ng palay sa kalsada ang mga magsasaka, yan ang palatandaan na wala silang gamit. At madami yan. Ang tawag nila dyan, solar dryer. Nung una kasi, di ba, nung bata-bata ka pa, solar dryer parang high-tech. Yung pala, ibinibilad sa araw sa mga kalsada yung palay nila. Para matuyo. Nagbigay ng solar dryer. Yung pala, isang latag ng semento, bilaran ng bigas. Maliit lang naman yon. So, doon sila sa kalsada. So hanggat nakikita mo at dinadaanan mo sa mga kalsada na nagbibilad ng palay sa kalsada mga magsasaka, yan ang palatandaan ng kakulangan ng gobyerno sa pagbibigay po ng ayuda sa ating pong mga rice farmers. Think about it. Baka gawan na naman siguro natin to ng isa pang edisyon. Nang think about itong isyong ito mga kapatid dahil nga sa paulit-ulit na lang. Anyway, so, abangan natin kung kailan mo ito magsisimula, baby girl. Sabi nila next week daw probably. Region 6, 7, and 8 ang nakikita ko dito. Diyan po sa Visayas. 20 pesos per kilong bigas. Aasahan na nga daw po na maibebenta dyan sa area na iyan hanggang 2028. Yan ang plano nila. Yun daw ang direktiba ng Pangulong Marcos Jr. Pero di ba mas masarap, tama yung sinasabi mo mas masarap pakinggan kung magiging legacy to ni Marcos Jr. Yung bago siya alis sa pwesto sa 2028, yung bago siya mapalitan, na hindi na problema ng farmers. Tatlong taon na lang sila. Kaya pa ba? Kaya pa ba? Well, sabi nga hanggat may buhay, may pag-asa. At alam nila yan. Di ba na binigyan ka ng second chance, dapat pag umalis ka sa pwesto, ang iisipin ng taong bayan, yung legacy na iniwan mo at hindi mo ipinahiya, di ba? Ang inyong angkan sa pagbibigay ng pagkakataon, second chance sa mga Pilipino. Dahil ang pamilyang Marcos, alam po naman ang pinagdaanan kung gaano po kung nasira man ang tamang term doon sa pangalan nila. Ngayon pa lang, ito na yung sitwasyon natin dito po sa Bangayan, sa politika at hindi pa tapos to kasi pagkatapos ng eleksyon may paparating pang panibagong bakbakan. Ito po yung impeachment na baka nakakaligtaan po ninyo na haharapin ng Vice Presidente kung matutuloy ang impeachment. Hindi natin sure kung kailan. Hindi naman forthwith masyado ang forthwith sa kanila, yung impeachment. Forthwith, vacation, proceed. Kapag hindi mo tinuloy ang impeachment naman, at mga makasurvive dito si VP Sara. Ay, naku. Ayan na. Medyo kung ako, kakabahan ako.
Kung ako'y Lalo pa, kita nyo iiwan naman, mo. dami pa ring supporters talaga. Ha? Oo. Aba, ba't ka kakabahan na? Kung ako, medyo... Sino ikaw? Hindi naman ako eh. Hindi ako kakabahan. Hindi ako kasali dyan sa mga, di ba? Yan, hindi ka Nagpasimusimuno niyan. Ha? Oo. Ha? Grabe yung background music ni Oo. ni Big Boy para talagang Suspense. revenge. Discuss natin Pagbabalik. yung West Philippines. Pag titinuloy. Na. Hindi, pag tinuloy nila, paano ka, makakasiguro ka ba sa conviction? Yun na nga, pag tinuloy nyo, saan magtatapos? Yun. Yun na. Oo, kasi kung gusto mo ma-echapera talaga siya, sa usapin po ng 28 presidential election, dapat ma-convict mo at ma-disqualify mo to hold public office. Naku, talaga? Oo. Wala nang pinag-uusapan ditong ebidensya o ano man. At saka natin pag-usapan yan. Oo. Pag nandiyan diyan na yan. Hindi nga natin sure kung kailan mag-uumpisa. Oo nga. Kasi yan ang well, anyway, lahat naman to may politika. Ay, oo. Sabi nga nila. Oo. Pero ang bait ni ka Leonardo Montemayor. Maganda yung Sa pagkaka-explain, pagsasabi no? niya na, hindi, mas para yan sa mga bodega ng NFA. Hindi doon sa pagpapapogi o cosmetics. O sige. Uy, malapit na po Malapit na naman ang pasukan mga